The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples. Beware of the leaven, that is, the hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Do not be afraid of those who kill the body. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Lagi po nating maririnig ang mga salitang yan na galing sa Biblia, galing sa ating Panginoon. Huwag po tayong matatakot. Sa katunayan, sinasabing kung i-research po ninyo, sa Biblia sinasabi raw na 365 times na binabanggit ang mga salitang ito. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Ang isang taon ay binubuo po ng 365 days. Kaya kung 365 times na sinasabi sa Biblia na huwag kang matakot, pwede po nating sabihin na ang Panginoong Diyos araw-araw waring sinasabi sa atin, huwag po tayong matatakot. Harapin natin ang buhay. Subalit sa panahon natin ngayon, mukhang napakarami po nating na dapat katakutan. Ang pandemic ay nakakatakot. Ang economic crisis na bunga ng pandemic ay nakakatakot. Marami mga taong nag-aalala, baka mawalan ng trabaho. At yung mga nawalan ng trabaho, natatakot para sa kanilang kabuhayan. Saan kami kukuha ng makakain? Ang pandemic nagdulot din po ng health crisis. Tatakot tayong magkasakit. Ayon sa balita, dahil sa pandemic, tumaas din po ang kaso ng suicide rate sa ating bansa at sa buong mundo. Ang mga bata natatakot sa kanilang lesson. Marami tayong maaaring mga bagay na kinatatakutan sa buhay. Sinasabi nga ang huli nating kinatatakutan ay kamatayan. Paano po natin naharapin ang ating mga takot sa buhay? Ang dulot ng pandemic ay isolation. Yung nag-iisa ka at sa iyong pag-iisa, maaaring makaranas po tayo ng labis na kalungkutan, nakakatakot na mag-isa. Subalit, sa kabila ng isolation, meron din naman pong mabubuting bunga na ating ginawa. Katulad na marami po sa atin ang nagsusumikap na mag-reach out sa kapwa sa iba't ibang pamamaraan. Isa po sa mga projects ng ating simbahan dito sa Manawag ay mag-reach out sa mga mag-aaral, sa mga kabataan. Meron po tayong isang proyekto na ginawa sa pangunguna po ng aming prior, Father Stephen Redillas. Kami po ay nagpakabit ng Wi-Fi sa mga chapels dito sa ating parokya
para sa mga mag-aaral. Sapagkat maaaring mga mag-aaral ay meron na pong cellphone o tablet o laptop kung saan nila pwedeng i-download ang kanilang mga lessons sa online classes. Pero ang problema po ay yung pang-araw-araw na budget dun sa load, saan nila kukunin yon. Kaya po naisip ng aming prior na maglagay ng Wi-Fi sa pakipagtulungan po ng PLDT sa mga chapel sa mga baryo. Nung isang araw, ako po'y pumunta sa isa sa mga chapels na ito at nagmisa. At tuwang-tuwa po yung mga magulang, no? Mga lolo't lola, sinasabi lang nagagamit na ng mga bata yung chapel para mag-download ng kanilang mga online lessons. At naisip ko po na gamitin din ang pagkakataon na ito para magturo ng isang malalim na katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Sabi ko doon sa mga magulang, kapag kayo pumupunta rito sa chapel at sa mga mag-aaral, kayo pupunta rito para mag-download ng inyong lesson dito sa Wi-Fi. Yung Wi-Fi ba ay nakikita ninyo o hindi? Yung signal ba ng Wi-Fi nakikita ninyo o hindi? Tang sabi nila, hindi po namin nakikita. Pero naniniwala kayong may Wi-Fi. Tang sabi nila, opo, naniniwala kaming may Wi-Fi kahit hindi namin nakikita sapagkat nakaka-connect po kami. Tumatakbo po yung aming YouTube, tumatakbo po yung aming social media account, nakaka-connect po kami. At sinamantala ko naman para ituro pang isang mas malalim na katotohanan. Sabi ko, dito sa chapel, hindi rin natin nakikita ang Panginoong Diyos. Siya'y Espiritu. Pero ang Panginoong Diyos, kahit hindi ninyo nakikita, ako po'y nakakasigurado na nandirito kasama natin. Sa katotohanan, hindi lamang dito sa chapel, kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Panginoong Diyos, bagamat hindi natin nakikita. Yun nga lamang, kailangan po natin ng special instrument para siya'y ating maramdaman, para tayo makakonect sa Kanya. At hindi cellphone, tablet o laptop ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay yung isang napaka-special na instrument. Ito ang ating attitude. Ito ang ating attitude of faith, pananampalataya. Kailangan natin sa panahon ngayon na kung tayo mayroong mga takot sa buhay, mayroong tayo mga labis na pag-alala, ang pananampalataya upang tayo makatawid sa pandemya. At mukhang nakapagbigay naman po ng lakas ng loob sa kanila. Kalang naintindihan na oo nga naman, kung kami laging kumokonek sa Wi-Fi, bakit hindi tayo kumonek sa Panginoong Diyos? Kahit saan tayo pumunta, pwede tayong kumonek sa Kanya. Laging malakas ang signal ng Panginoong Diyos. Kailangan lang natin ng pananampalataya. Last year, nung hindi pa po pandemic, kami po'y nagkaroon kami ng integration sa Iloilo. Kailangan naming sumakay ng eroplano. Meron kaming mga empleyado na first time, nasasakay ng eroplano. Sila po'y takot na takot sa pagsakay sa eroplano. Meron pa nga pong napaiyak sa sobrang takot. Pero pinalakas namin ang kanyang kalooban. Sabi namin sa kanya, nakita mo na siguro ang cockpit ng eroplano. Napakaraming buttons na pinipindot yung pilot. Mas marami sa ordinaryong sasakyan. Bago mag-take off, marami siyang pipindutin. Pag take off, marami siyang lever na gagalawin hanggang tayo ay makapag-landing. Pero tayo ay nagtitiwala dun sa piloto na tayo'y kanyang ilalanding ng mahusay
sabi ko sa kanya. Sapagkat alam natin na kung tayo ang magpipiloto ron o ikaw, di mo naman alam paliparin ng eroplano, talagang nakakatakot. Pero dahil alam natin na yung piloto, alam niya ang kanyang ginagawa, eksperto siya sa pagpalipad ng eroplano, tayo sumakay sa eroplano, tayo ay nagtitiwala sa kanya. Ang buhay natin, ang may likha ay ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, ang eksperto sa buhay natin. Siya nakakaalam kung paano patatakbuhin ang buhay natin. Na magkaroon po ng pandemic, sa pusa na-realize natin sa mundong ito, hindi po pala tayo ang may control sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ultimately, kahit ang siyensya ay limitado, nakita natin yan. Kahit na mga namumuno sa pamahalaan ay limitado, alam natin yan. Nakatanggap ba kayong lahat ng ayuda? Limitado, hindi lahat. Pero ang Panginoong Diyos, hindi po siya limitado. Ultimately, na-realize natin, ang Panginoong Diyos ang may control sa buhay natin. Very smart tayo kapag tayo nagtitiwala dun sa piloto ng eroplano, pagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi po ba't mas magiging smart tayo kung sa Panginoong Diyos tayo magtitiwala ngayong panahon ng pandemic? Lagi niyang sinasabi, do not be afraid. Huwag kang matakot. Mas mahalaga ka kaysa mga ibong maya. Mukhang wala ng halaga yung maya, pero napapansin ng Panginoong Diyos, kahit siya'y mukhang napakaliit, ikaw pa kaya na anak ng Diyos ang hindi niya mapapansin. So laban lamang po mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos, palakasin natin ang ating pananampalataya. Maaring ang ating paglalakbay ngayon ay uphill climb, maakyat tayo sa bundok, pero may matutunan din po tayo sa mga taong umaakyat sa bundok. Nakita ko po yung mga gumagawa ng wall climbing, parang bundok na sa pader lamang, no? Dahil malayo ang bundok. Meron dati sa mga mall, wall climbing, may mga nakausli na tatapakan. Kapag ka umaakyat ka, hinahanap mo lamang yung isang matatapakan mo. Ang attention mo doon lamang sa matatapakan mong isang step. Lahat ng lakas mo doon binibigay. One step at a time. Unti-unti nakakarating ka sa itaas. Kung tayo ay nahihirapan sa buhay, one step in a day, unti-unti, at malalagpasan natin ang pandemyang ito. Unti-unti, one step, makakarating tayo sa tuktok. Lalo na po kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Lalo na po kung malakas ang ating pananampalataya. Araw-araw po tayong kumonek sa Kanya, sapagkat alam po natin na nandiriyan siya kasama natin saan man tayo pumaroon. Please all stand.